Naman tong customer kong suki. Nasiraan nga to si Madam Leng pero sa gitna pa ng bundok. Buti nilang naitulak niya yung motor sa may High Life. Yung High Life guys para yung 7-Eleven. 24 hours din bukas. Tiningnan ko yung map na sinend niya. Magtingin pala tayo ng map dito sa Taiwan guys. Dapat iselect natin palagi yung motor. Kasi baka madaan tayo sa expressway pag maselect natin yung kotse. Ang multa niyan ay malaki-laki. Yung location ni Madam Leng ay 47 minutes drive. Mga 30 kilometers din. Syempre puntahan natin yan. Nung dumating ako dito ay dali-dali na akong nag-troubleshoot kasi alas 10 na ng gabi. Ang una kong na-access ay itong spark plug. Paghugot ko, puti siya. Ibig sabihin, walang gasolinang masyadong pumapasok dito. Pero benefit of the doubt, i-check natin yung mga spark dito. Mag-umpisa tayong mag-step by step. Isukan natin ng hunsoy-hunsoy itong screwdriver. Ay, baliktad. Dapat yung screwdriver pa lang ito sa hunsoy-hunsoy. Tapos, ipa-start natin. Pag may apoy ito, ibig sabihin ito. May apoy, malakas yung apoy. Dapat pagtusok ng screwdriver ay ilapit mo yung screwdriver sa makina. Pero mag-ingat tayo sa paggawa niyan guys kasi pag makuryente tayo, abot hanggang liki-liki yan. Itusok naman natin tong spark plug doon sa hunsoy-hunsoy. May apoy yung spark plug. Tapos, May spark? may spark pala. Nag-aapoy. Apoy, Parang sunog gusto mo na nang to. sunugin yung motor ko. Tapos itakip natin yung daliri natin dun sa may sa may butas na pinagkunan ng spark plug. Kalakas. Since nahugot na yung spark plug guys, itakip natin yung daliri doon sa butas kasi doon natin ma-check kung may compression pa tong motor na to. So sa kaso sa motor ni Madam Leng, malakas yung compression. Malalaman mo pag mahina na yung compression kasi pag takip mo sa daliri mo doon, kaya mo nang takpan yung butas na yun. Compression yung makina. Ito tayo sa injector. Hindi. Pakinggan na lang muna natin yung pump. Galing sa off na susi. Gano'n natin yung tinga natin. Tapos yun yung susi bako ko. Dapat kanina ko pa to ginawa guys, yung pakinggan yung pump. So dito nyo ako makikita na hindi pa talaga ako marunong masyado sa mga troubleshooting. Kulang pa yung aking kaalaman para sa mga gawaing ito. Kasi para sa akin, ang magaling na mekaniko, amoy pa lang na may-ari, alam mo na yung sira ng kanyang motor. Walang tumunog. Ibig sabihin, sira yung may-ari. Ayaw pump pala. Kasi sa mga FM ng motor, pag on mo ng susi, tutunog yung pump. Ibig sabihin, handa na siya, nagbato na siya ng malakas na pressure dun papunta sa injector. Pag under ng motor, babuga yung injector ng pressurized na gasolina papunta sa makina. Yun yung pagkaintindi ko sa FI. Tinry ko pa rin siyang in-start. Napakahina. Bumubuga pero mahina siya. Parang yung stock lang to na gasolina doon sa may hose. Walang pressure galing sa pump. Ang standard na pressure ng fuel pump ay 35 to 65 PSI pero malakas yung 65. Subukan kong i-direct itong fuel pump ni Madam Leng. As in, kukuha ako ng isang battery na extra tapos direct ko yung wire. Baka kasi relay yung sira. Ang wiring diagram kasi ng fuel pump galing sa ECU yung trigger ng relay. Pag sira yung relay, hindi under itong pump. May tester sana ako nadala kaso wala palang battery. Yung wire na lang niya, pinutol ko, tapos kumuha talaga ako ng extra na battery sa motor ko. Pero bago ko i-direct, tinanggal ko muna tong hose dito sa injector. Kaso animal, ang tigas hugutin. Itong motor na to, ang dami ng utang ko sa akin. Wala. Ayan na. Ito no ka. So, ang ginawa ko, tinanggal ko yung sakit ng ng pump. Tapos, i-direct natin doon sa isa kong battery. Ingat din tayo sa pag-direct nito no kasi mag-spark man yan. Pag masagid yung positive-negative na galing sa battery. Sabi ko kay Madam Leng, tingnan niya yung hose kasi baka biglang gagana itong pump tapos bubulwak yung gasolina dun sa may hose. Ba? Tingnan mo yung hose. Oo Tsaka na nga, yung nakatingin nga ako eh. Wala talaga guys, patay talaga tong pump. Ibig sabihin, hindi din relay. Pump mismo. Sabi ko kay Madam Leng, baka maiwan tong motor niya. Tinitingnan na namin yung paligid kung saan namin safe iiwan tong motor. At nagtingin na din kami ng fuel pump sa Shopee. Medyo mahal-mahal guys, 1 to 50 or around 2,000 sa Philippine money. Pero kahit nawawala na ako ng pag-asa na maayos ko tong motor, binuksan ko pa rin tong banda sa may pump. At sa sobrang inis ko ay pinukpok ko tong pump. Tapos nagulat ako kasi bigla mang umandar. Dumi! Tingnan mo, dumi! Ang itim! Ang itim, bako ko. Tingnan mo, video mo. Sige. Delikado tayo sa sunog nito. Ano? Yucks. Gasolina pa ba yan? Pagtuktok ko biglang umandar yung pump at lumabas yung maitim na gasolina. Parang hindi talaga siya gasolina guys. Para siyang ata ng locos. Dito ako nabuhayan ng loob guys. Kasi parang makakauwi talaga tong motor na to. Sabi ko kay Madam Leng, gusto kong tingnan yung pump. As in, gusto kong tanggalin yung pump sa mismong tangke talaga. Buti na lang may steel brush akong dala. Nilinis ko muna para paghila ako sa pump, hindi papasok tong mga dumi sa loob. Diyan, mag-ingat ka dito kasi spark yan eh. Pag dakipin ng yan, naku, tumakbo ka na lang talaga mabilis. Dahil, Masunog ka na. damay na yung motor. Ano? Yay. Napakadumi ng Grabe, filter pa ba yan? filter.
Ang dumi ng filter. Ang itim ba? Ewan ko kung saan galing tong dumi ng filter na to. Gasolina lang naman sana yung nasa loob ng tangke. Ibig sabihin, may halong dumi yung gasolina. Ay, ambot sa langaw pilay edad sa ok-ok. Tinanggal ko tong filter guys at nilabhan ko doon. Sinabunan ko tapos tinutbrushan ko pa. Natanggal ko na eh. Labhan na lang natin to. Temporary 10 years. Sumandok ako ng gasolina sa pump gamit itong takip. Para ibanlaw ko sa filter kasi may tubig man yun. Baka magpurot-purot tong motor ko. Masagulan ng tubig tong gasolina. Bawal sila maghalo. Ah, okay. Susunugin to ng makina eh. Kung may tubig, hindi bruk, 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 bruk. Iba na naman problema natin. Pugak-pugak. Daming problema. Okay ko. Gumana na, pero kailangan tuktukin. Paano to? Ay, sa mga connection to no. Sa mga connection to ba? Gumana na nga pero kailangan talagang tuktukin itong pump bago gagana. Sabi ko kay Madam Ling, wag nang ilagay yung takip ng yung patungan ng paa para pag mamatay itong motor, mabilis na lang niya mapukpok tong pump. Padalhan ko na lang siya ng martilyo, no? Kaso ayaw naman niya ng ganon. Ay, basta kahit hindi ako sigurado, binalik ko na yung filter tapos ibinalik ko na yung pump. Oy. Kasi mag-alas 11 na ng hating gabi. Oh, ganyan kalakas. Ganyan din kalakas muntik na pumas sa bunganga ko. Makakauwi tayo. Kamuntikan pang mainom ni Madam Ling itong gasolina. Kasi paano ba naman nagtesting ako natungo pala siya dun sa may injector. Ano bang dapat sa motor na ito? Papansin na sobrang papansin. So, may lighter dun sa ano to, Family Mart, High Life. Bili ka dun. Pinaka last option na yung sunugin guys ha, wag muna. Kaya pa to. Medyo love to yung Madam Ling na motor oy kasi ayaw talaga niyang palitan kahit madaming motor na bago na dyan. Kimco Racing to siya guys sa 2007 pa ata to. May sentimental value na kay Madam Ling. Balak niya ito yung uwi sa Pilipinas pag magsiuwian na kami sa Pilipinas. Kaya pinipili talaga naming buhayin kahit mamatay-matay na talaga ito siya. Try. Malakas na ng tunog eh. Ah, ang galing mo talaga. Sa wakas, umandar na talaga. Sinauli ko na nga itong mga cover-cover na pinagtatanggal ko kasi mag-uwi na kami. Gabi na talagang masyado, tsaka may bagyo pa. Buti na lang mabagal yung bagyo dumating dito. Parehas kami nito eh. Itong motor ko din na si Aw-Aw, kagang-kagang na din to eh. Pilit binubuhay kahit namatay-matay na. Pero at least na kahit laging nasisira, lagi namang naaayos. Okay. Tara. Oh, matay. Oh. One click. Ano na motor, daming archer.